Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday at kitang-kita nyo naman mga lodi, duguan. Duguan ang ating mga market mga lods, no? Meron pang mga double digit talaga, no? Render, Virtual, Tau, IMX, PET, nako grabe. So maraming mga double digit tayong mga nakikita dito na mga coins natin. Trump, grabe mga nako, yung mga bumili ng Trump tsaka Melania, baon na ngayon, malamang mga idol kasi talagang nagpulahan sila. Sabi sa inyo eh. Yung mga oras na nakita ko nagpa-pump na yon, talagang hindi na ako bumili. Dahil alam ko, no, na mapopomo tayo doon. So, ganun yung nangyari sa iba. So ito nga, pulahan tayo ngayong day, pero kung titignan nyo sa hour natin, mukhang nakaka-recover na kasi medyo nagi-green na po, no? Sa ano to, hours to, mga lods, no? Pero sa kabuuang araw natin, pula pa tayo, hindi pa nakakabawi. So titignan natin kung magtutuloy-tuloy na tong ating green sa ngayong oras na to. Hanggang mamaya na ba ito, mga lodi, bumaba nga ng 100k yung BTC. Grabe yung mga news natin ngayon, hindi lang sa crypto, pati sa mga sa mga bansa-bansa, grabe. So check na muna natin 'to bago tayo mag-start. Mga idol, paki-like muna ng video natin ha. Sensya na, katinan lang muna ko. Uso pala yung ganito ngayon, no? So ito. So ito mga lodi, Canada's Prime Minister Justin Trudeau announced 25% regulatory tariffs on 155 billion worth of American goods, no? So ito na, nagagantihan na sila. Nagagantihan na yun ng mga balikan ng mga taripa. So ito yun na. Now, we now have US placing tariffs 25% sa Canada, no? US placing 25% tariffs to Mexico. Ayan. US placing 10% tariffs to China. Ba't ang baba sa China? Canada placing ito na, gumanti na yung Canada, no? Placing 25 tariffs on US, and Mexico preparing regulatory tariffs against the US. But here's the real question. How does China respond? They have been really quiet. Eerily quiet. O, ayan mga lodi, no? So, check natin kung ano yung mga susunod na balita dito. No, mukhang si Trump, medyo busy ngayon si Papa Donald Trump, mga idol. No, ang dami niya nga pinapatupad. Yung mga kagabi nakapanood ako na nagpadala siya ng mga military sa sa saan ba 'yun? Sa ata? Ah, Ukraine ba? Basta mga ganun eh. Busy si Donald Trump ngayon, mga idol. Tas ang dami pang mga disgrasya nangyayari sa airspace nila. 'Di ba? Grabe, mukhang nahihirapan si Papa Donald. Kailangan niya ng tulong, mga idol, no? So ito, labas to mga idol, labas to. Kasi may nagpasa lang sa akin nito. Sa lahat ng mga may pay dyan, mga lodi, no? Sabi dito, a core team that does not know the words "we are sorry." Ano ba to? Kasi nakalagay dito, mga lodi, na extend, no? Kung titignan niyo dito, the KYC and mainnet migration deadline for the grace period have been extended on February 28, 2025, ensuring pioneers have additional time and opportunity to secure their pie. O, yan na. Kasi dapat ngayong katapusan to eh. Ito yung sa akin, no, mga lodi, dito na lang ako eh. Ito na lang yung kulang ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko to ma-blue o ma-green. Ano ba kulay to? O, ayan. Ayan na lang yung kulang ko. Tsaka to, meron din akong ganito eh. No, pero yung akin nga nakaraan, onti na lang, ilang oras na lang yun eh. Tapos biglang na-extend uli. Oh, so hindi natin alam, no, kung ano mangyayari dito sa pay natin, mga lodi, no. So syempre, sayang din 'yan, malay nyo, may pera din diyan. 'Di ba? Ako yung pay ko, onti pa lang, hindi naman madami, hindi katulad ng iba. Yung pay ko nasa 1.4, ganyan, 1.4 yung pay. Tas yung mamamay ito, nakita nyo 3,000 na nga siya, oh, 'di ba? Laki na nun sa kanya. So sa akin kalahati lang 'yan, pero ganito din yung sa akin. Wala yung number 9, hindi completed. Oh.
So, sa mga may pay dyan, ano masabi nyo, mga Lodi? Ayun yung kulang ko eh. Paano kaya ito matatapos? Sabi, hintayin lang daw yan, pero ang tagal. So, eto. Sabi dito, mga Lodi, ni Marty Farty, kasi di ba nag-news tayo dito kaya Christine Lagarde, na sinabi niya na ayaw ng central bank na magkaroon ng reserve yung Bitcoin. At ito news lang to, banggitin lang natin ha. Pero sabi dito ni Marty Farty, literally 2 hours after Trump threatens EU tariffs, EU President of the European Central Bank, Christine Lagarde, changed her tune entirely 180 degrees on Bitcoin. So kung kontra siya, sabi niya rito ngayon hindi na daw. Yesterday, she said, quote, "No EU bank will offer on hold Bitcoin. Today, oh no, if we told to we will bend over no problem." Sabi niya dito, FUD Queen, sabi niya. Pero kung papainggan natin to, mga idol, kasi nung una sabi ko, ganun. Kasi nga hindi naman talaga ako tutol sa Bitcoin, mga Lord. Sabi ko, nagtagot lang ako, sabi ko, ganun pala. So, goods na goods kung tatanggapin na rin lang yung Bitcoin. Pero nung pinakinggan natin, it's a matter that needs to be agreed at a global level. Because, if there is an escape, that escape will be used. So I think it needs to be if anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed, whether it's initiated by the G7, moved into the G20, and then enlarged, but it's something that needs to be addressed. And FATF is clearly an organization that has expanded in that respect. So kung papakinggan natin, mga idol, wala naman yung sinabi niya dito. 'Di ba? Yung sinabi niya dito na, oh no, if we told to, we bend over, no problem. So para siyang nagpapakalat lang ng issue, mga Lodi. Kaya kung titignan niyo yung mga comment dito, think you shared the wrong video, 'di ba? So mga Lodi, so parang sablay. No, bakit ganoon? Parang nag-news sila ng mga ganyan, no? So mali naman pala yung sinabi, hindi naman pala ganoon, pero ganoon yung sinabi niya sa kanyang caption. So ayan, so ingat po tayo sa mga news na ganyan, mga Lodi, fake news. So ito naman, Bitcoin has been tested in only one country, sa El Salvador, naging partner nila yan, di ba? After 3 years, 3 taon pala, usage has dropped by 99.96%. The legal tender laws have been rescinded, no? And the government has shut down its BTC wallet. No one can argue this wasn't a massive failure. Don't be fooled by the price Bitcoins. Parang galit parang lahat ng news nito ni Jacob King kontra sa Bitcoin. Its price is also entirely propped up by Tether stablecoin manipulation and ticking time bomb. So parang sinasabi niya once na, kasi talagang ng Tether yan, mga lods eh. 'Di ba nung news nga natin yung nakaraan na nagbabay talaga ng Tether daw di umano. Yung Tether para hindi bumagsak yung Bitcoin. So talagang pinipilit nilang umangat yung Bitcoin. Pero kung babagsak yung Tether, mga Lodi, mukhang isasama niya si Bitcoin, di umano, sabi nila, no? And syempre pag bumagsak si Bitcoin, masasama yung buong market. Pero syempre matitira diyan yung mga talagang malulupit lang, mga idol, no? So ayun yung nakikita natin diyan, no? Sinasabi niya, no? So ayun. And then eto, good news to sa Cardano, mga Lodi, no? Ngayong February, sabi dito, Cardano founder, February is going to be very crazy month. So check natin. February is going to be a very crazy month. We got some stuff going on. Can't talk about it now, but you're going to see. It's going to be fun. February is So hindi niya pwedeng pag-usapan, pero sabi niya, mga Lodi, medyo magiging malupit daw ang February. So marami nang sinishake out. Ngayon pa lang, nakita niyo naman tong XRP natin, yung triangle opens natin dito, binasag na. Pero sa baba bumasag, no? Sabi ko nga, it's either babasag talaga yan ngayong February, unang araw ng buwan natin, no? Unang linggo. So ang in-expect nga natin, it's either sa taas o sa baba.
So, ang nangyari, sa baba siya, ang in-expect ko dyan, mga Lodi, nung nakarang sinabi ko, aabot siya dito. Ito, kaya nga may guhit yan. Ayan. Ititest niya yung support natin na yan. Dalawa yan. Ayan, 1, 2. So, ayun yung ititest na sinabi ko, no, kaya ginuhitan ko yan. So, check natin kung tatama siya dyan. Kasi once na tumama to dito, umabot siya dito, good to buy na yan, mga Lodi. Good to buy ulit yan, mga idol, no? Sarap ulit mag-imbak dyan sa pwesto na to, mga Lods, no? So, ayan. Pero ngayon, for now, abang-abang lang ako, mga Lods, no? Meron akong USDT, siguro, ilan ba USDT ko? Mababa lang to, eh. $32. Meron tayong 32 USDT, titrade natin to, mga Lodi, once na bumaba siya dyan. Maglulong tayo. Hintayin natin. Patience is the key, mga idol, no? So, ayan, check natin yan. Kinuha ko pa yung 32 na yun. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Tapos, so ito na. Ito yung good news ngayon. May nag-PM na sa akin ito, pero talagang nakita ko to nung kagabi. Sinave ko tong news na to. Massive news from Japan. Imagine SBI holdings becoming the MicroStrategy of XRP. SBI's investment in Ripple and XRP is worth 1.6 trillion? Ano to? Hindi ko alam, baka sa yen to, no? Or 10 billion more than its own market cap. GAM Global Fund is pushing for a public XRP buying strategy just like MicroStrategy with Bitcoin. SBI CEO Yoshitaka Kitao, Ripple should prepare for an IPO as soon as the SEC case is resolved. Alam nyo, mga idol, itong case na lang na talaga yung hinihintay, mga Lodi. Ako, hanggat hindi ito naayos, ngayon yung good to buy sa akin ng XRP. Hanggat hindi naayos yung SEC, hindi binabagsak yung desisyon, good to buy yan. Kasi once na binagsak yan, mga Lodi, sure win na yan, eh. Once na ibagsak yan, mga idol, matik na yan. Na? Matik na nakikilos ng malupit yung XRP. 23 days until January 20 is something big coming. Sabi dito, no? So check natin to. Ito to, follow-up news to sa Japan, no? Japan's financial landscape indicating that every bank in the country will begin utilizing Ripple XRP cryptocurrency next week. So next week na daw, mga idol, no? So ayan, gravity sa SBI. Exchange and trading service for various virtual cryptocurrencies including Bitcoin and XRP. So kasama yung Bitcoin, mga Lods, no? Hindi natin inaano yan, talagang joint force yan. Sa akin, gusto ko talagang magkasama yung XRP tsaka Bitcoin. Kasi yung iba kasi gusto Bitcoin lang. So yun yung ano nila. Bitcoin as well as regional token. Ayan na yun. Basta yan, di ba? So, solid bullish to sa Japan, mga Lods, no? Tapos, dahil nga malupit na to, mga Lodi, ito na muna. Tumaas po yung percent. Nag-82% chance, no? Yung Ripple XRP ETF is approved this year are approaching all-time high. So, talagang, ano na to, 82% na yung chance na ma-approve yung Ripple ETF, no, yung XRP, no. Ayan, XRP ETF. So ito na po yung mga nag-apply ng ETF, no. Currently 9 XRP ETFs pending approval in the US, which is yung Bitwise, Canary, 21 shares, Wisdom 3, Pro shares, Lex and Osprey, Coin shares, Turtle Capital, tsaka yung Grayscale. Wala yung purpose. Di ba meron yung purpose kahapon? Iba ba yun? Di ba ETF yun? Yung inano natin. So ito, 9. No? So medyo mabibigat tong mga to. Grayscale, lalo na yan. So pag hinaluan pa ng BlackRock yan, doon na tayo magiging malupit niyan, mga Lods. No? And then ito. Boom, sabi. Here comes the boom. Ready or not. Check natin to, ha. Sabi dito, Michael Arrington, founder of Arrington Capital, says, we move 50 million worth of XRP in just 2 seconds for just 30 cents, mga Lodi. Ganun kabilis, ganun kamura gamitin, mga Lods. Agrees, no? like, XRP sucks, and I don't really get it, right? I mean, they're a legitimate company, they don't pretend to be something they're not, and they're really good at one thing, moving money fast and cheap.
and it's fantastic. It fills a big need, and for a hedge fund like us to be able to denominate in Ripple and XRP, I just did the same thing, is really, really, really good. We did our first close. We moved north of $50 million into the company in Ripple, in XRP, in like 2 seconds, and it cost 30 cents. Now, that is amazing. There's no way to do that with fiat or Bitcoin. There's just no way to do it that fast and that cheaply, and so it serves a really useful need for us. And then also when Oh, nakita niyo yan mga lods, ganun kabilis, ganun kamura ang technology ng Ripple mga lodi. Tapos ito naman, imagine XRP making the same move Bitcoin did, no? Yung nasa 57 magpi 57,750 per XRP. Sounds crazy, sabi niya, no? Ganun din naman daw yung nangyari nung sa Bitcoin nung nag $13 ba to? Oh, $13 in 2012 mga lodi. Bitcoin was supposed to be peer-to-peer cash, but XRP is what banks actually use. So, malabo bang mangyari na magaya ni XRP si Bitcoin? Noong nangyari noong 2012? So, we don't know. Kasi syempre, sinasabi ng iba dyan, wala, imposible yun. Ganun din naman sinasabi nila sa Bitcoin noon eh. 'Di ba? Imposible yan pare, Bitcoin ganun, tataas ng ganun. Imposible yan, nabita. O, di ba? Oh, when the market wakes up, it won't be slow. It will be explosive. Those who get it now won't be chasing later. So, yung mga nakabili na ngayon, hindi na kayo maghahabol. Hindi na kayo magpopomo. Pag nakita nyo lumilipad na ng gano'n, hihintayin nyo na lang. Parang na kayo nakasakay sa roller coaster. Whee! Pero yung mga hindi nakasakay at gusto sumakay, ayun yung mga mag-chase o yung hahabol, di ba? So, pakinggan natin to si Bandol. 0.76 per Bitcoin. XRP was released in June 2012 for just under a penny. So that meant Bitcoin started 1.2 million% lower than XRP. Fast forward 3 years later, and Bitcoin was worth $13.30. That's a staggering 1.75 million% growth in 3 years. Remember that number. So apply the same 3 years to XRP. Oh, it was still worth a penny. Actually had a growth of 10% in 3 years. So why so much growth for Bitcoin? Because it was designed to be the peer-to-peer cash system the world needed so much. It actually said so in Satoshi Nakamoto's white paper. But as time quickly progressed, everyone saw the hurdles that Bitcoin had for scalability. And actually every bank and payment system out there in the world started using XRP. That was 2016, 2017. And then Bitcoin became a store of value, a digital gold. And this is where you needed to clue in. This is actually what caused the 2017 bull run, because money was going into coins that had utility. They were after that peer-to-peer system, the one the world needs so much. So today, you can't sit here and ignore these coins that fill that need. And if you do, I wish you the best of luck. Because the sooner everyone gets the experience, the sooner this Bitcoin bubble will pop, and XRP will finally be unleashed from the shackles. And then Bitcoin will be reassessed as a store of value. And XRP will hopefully get a similar boost that Bitcoin had in the first years. And if it did, that would mean a staggering $57,750 per XRP. And when do I think that may happen? Let's hope that it happens soon, because Trump's got a very big surprise coming to everybody soon. Mga idol, H-bar ano pa to? H-bar maxi pa to. Maxi. Ayan, ang sombrero niya ganda. Nakabili ng mga ganyang merch. Meron ba sa Shopee nito? Hindi kasi ako nagsusombrero kaya binili ko t-shirt ng Bitcoin eh. No, pero okay din yan mga ganyan, lalo na pag nakamotor, no, pag mainit. Pwede yan. So ayan, no? So kung di kayo naniniwala, iba nga, hindi yan $100, wala yan, black metal, di aabot siya ganyan. O lahat ng mga nagsabi ng ganun sa comment natin, ini-screenshot natin yun, tapos babasahin natin pag naabot na natin yung mga ganyang price. Kasi kung na-save mo yung mga sinabi ng mga Bitcoin haters dati, ang sarap basahin nun. Yung mga nagsasabi na, ang Bitcoin kalokohan yan, hindi yan. Tapos may kita nila ngayon, magkano na yung Bitcoin, 100,000 na. Diba? So gusto natin ngayon, lahat ng mga nagni-negative comment dito sa ating XRP, i-screenshot natin and then babasahin natin. No? So ayun. Pag naabot na, mga idol. No? So ito naman, hindi ko na ipi-play itong napakagandang sinabi dito ni Brad Garlinghouse. No? Lupit nito. Babasahin ko lang tong caption ni Mr. Man.
XRP is an open, decentralized digital asset, and the XRP ledger is an open source, permissionless blockchain, mga lodi, no, within the XRP ledger ecosystem. Trust lines enable depositors to establish trust for issued assets. RippleNet, now Ripple Payments, was developed by Ripple to facilitate enterprise-level cross-border payments. Additionally, Ripple offers a private CBDC ledger designed for central banks and financial institutions to issue and move wholesales. At alam nyo kasi nung pinanood ko to, ang ganda ng sinabi niya dito. Kasi di ba maraming sabi, CBDC, pangit yung CBDC na yan. Ang mga lodi kasi, ang pinaka-client o yung partner ng Ripple is mga bangko, mga lods. No, halimbawa, merong kasi yung syempre ano yan public, 'di ba? Pag sa blockchain, public yung public lahat ng transaction mo, makikita yan 'di ba? Pero kapag mga bangko kasi na, yung mga kailangan meron kang private diyan. Kasi may mga transaction na hindi pwedeng pag mga bangko, pag mga normal na tao siguro, pwede yun, dapat naka-private, no? Ay naka-public. Kasi sige na, pakinggan na nga natin. Ang ganda kasi nung sinabi dito ni Brad Garlinghouse, mga lodi. Sana maintindihan nyo, mga idol, no? I'll tell you a quick story by background. One of the first banks that Ripple signed, so today we have a product in market that's, we're releasing version 4. When we launched version 1.0, which is always an exciting time for a tech company, you release a product, it's version 1.0. We launched that product, we were partnered with one of the largest banks in the Middle East, and we went to market, and we went live. And we had a call from a very upset Middle Eastern banker saying, wait So sabi niya, may tumawag sa kanilang Middle Eastern banker. a minute, people can see my transactions. People can I don't see- want people to see my transactions. So look, blockchain is powerful and a public ledger can be leveraged to make transactions. But banks, I mean, if every SCB transaction was written to a public ledger, would SCB be excited about that? The answer is no. I'll tell you. Kasi halimbawa, mga lodi, yung mga halimbawa na lang sa Pilipinas, 'di ba, may mga transaction na parang private dapat 'yun pag government, tapos may pupuntahang ibang mga pondo, ganyan. So yung mga ganun talagang hindi ayaw malaman 'yun ng iba, no, lalo na yung mga bangko na kasi hindi naman lahat ng mga transaction sa banks dapat alam mga idol no, kasi may mga private talaga doon, karapatan din yun ng mga private citizen. So ayun yung parang sinasabi niya dito. Very certainly. The nature of how we have evolved our technology, yes, some of it, XRP is a public open ledger. Oh, ayan. A different part of Ripple's technology that connects banks to the liquidity solutions, these are private, think about it almost as a private temporary blockchain between two banks. It's cryptographically signing the transaction, holding it in escrow and releasing it at the same time, so you never have a situation where a transaction doesn't complete. So merong private, merong public, mga idol. Parang ganun yung dito ni Brad Gayans. Pero medyo mahaba kasi to, so hayaan na lang natin. Basta malupit sila. Ganun yun, mga idol, no? Sa madaling salita, mga idol. Kaya iba kasi, di ba, ayaw ng CBDC, ganyan. Pero iba kasi, iba yung sa kanila, yung mga lodi. Hindi yung katulad nung naiisip nung iba, mga idol. Ang hirap i-explain no? So, ayan. Meron pa akong nakita Bitcoin tas McDonald's. Bitcoin. McDonald's. Ayun. Nakita nyo to, mga lodi, Kaya lang, October pa pala to. McDonald's accept Bitcoin. Soon they will turn this on in every country to avoid 2.5% credit card transaction fee and inflation. So, ibig sabihin sa McDo, pwede ka na daw magbayad ng Bitcoin. Pero hindi ko alam kung Bitcoin ba yan. Hindi ko nakikita masyado Lakihan natin. Ano to? Anong wallet to? Parang crypto siya, pero wala namang nakalagay na.
Yung green, ayun ba yun? Hindi ko nakita eh. Yun na yun. So ayan, bullish tayo dyan mga idol. Alam nyo naman bullish tayo sa kung ano-ano nangyayari sa crypto, lalo na sa Bitcoin, mga lodi, no? Sa lahat tayo, sa lahat ng crypto, hindi lang isa, mga lods, no? Although, 3 lang yung hawak ko, 4 na pala ngayon, 4 na lang. Pero syempre, bullish tayo sa lahat, mga idol, no? So, yun yung news natin ngayon, mga lodi, no? So, check natin yung mga comment nyo. Dapat Sunday ngayon, hindi ako magbabasa, pero sige, basa tayo, mga lods, para sa inyo. So, ayan, check natin. Si Patrick. Shoutout kay Patrick. Michael Estrada, bumili ako ng Doge Bodega pag may extra. Si Mike King Kind of Words. Ayan, shoutout sa'yo. Joseph Berdin. 100 XRP at 400 ron lang bound ko sa bull run na idol, sabi ni Joseph Berdin. Intel na 18, mag-Bitcoin na. Kahit may war sa Israel noon at Ukraine at Middle East, Hezbollah, tumaas pa din ang Bitcoin. Ayan, si Idol. Alam niya na siguro yung 4-year cycle natin. No? Sa tingin ko, pagdating ng bear market, kung ma-regulate at i-adapt man ang institution banks ng XRP, ang XRP lang ang makakasurvive sa bear market. Lahat babagsak 50 to 70% kasi grabe ang use case ng XRP. Yes po, sa mga may alam po talaga ng ginagawa ng XRP, magiging bullish talaga kayo ngayon. Pero kung nakikinig lang kayo sa iba, ganun talaga, hindi natin sure. Mag-ingat kayo mga boss idol, huwag mong pa-scammer sa comment section, no? Marami nagko-comment dito, no? Binubura ko na nga lang ibang mga bot dito. Saan ka boss mag-stake? USDT or USD sa BitGet ba? Wala pa kasi akong stake na ginagawa ngayon, idol. Pero once na gawin natin, i-share natin yan, mga lodi. Pero hindi sa crypto exchange ako mag-stake. Sa cold wallet. April top ng market, tapos sa May yung dump, tapos yung ibang buwan recovery na lang yon noong una ng dump ng May. Ayan, sabi ni MG Gaming. Away kayo ng away, mabuti pa dyan bumagsak yung Bitcoin at XRP. Mabuti pa dyan, bumagsak yung Bitcoin at XRP, parehas bumalik sa 150k. Bumalik sa 150k yung BTC. Bumalik sa 150k, hindi pa nga nakapunta sa 150k. BTC ta si XRP 0.2, ewan ko lang kung mag-away pa kayo. Yan, i-wish mo yung mag-wish ka ng bad luck. Maganda yan. Ba't kaya may mga ganun mindset, no? Mag-wish na ako ng bad luck sa inyo. Masama na kayo dyan. Arat Cafe, XRP and Doge pinanganak na champion. Skylab, Doge XRP. Ramil of Vlog, ayan. Idol, 26 lahat ng hold ko coin in different exchanges at kasama na yung nasa Trezor wallet ko. Hindi ko na sinasama yung ibang coins na na-receive kong airdrop. Ang dami ni Idol, no? 26 coins. Pag nag-bull run, paldo-paldo ka niyan, Idol. Delvic de Lima, shoutout sa'yo. Si Ramil. Idol, yung kung sakaling mag-stake ka ng stablecoin, ano exchange ang maganda? Yan din po ang plano ko. Sa ano ako mag-stake, Idol, sa cold wallet natin, sa Trezor. Si John Michael Carlos, shoutout sa'yo. XLM is reserve currency, sabi ni Basa Hero. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Bella the Bird. Yan siguro na X ng crush ngayon, hindi XRP. Hindi natin alam yun. 2020 pa yan si Pi Network na yan. May account ako dyan, Pioneer, kaya lang di ko na ma-open. Sayang naman. Malay mo, biglang manggulat yan. Boss, kala ko Battle Tank City na game yung pinapakita mo na red at green. Ano ba yun? Boss Jeblo, salamat sa instant news na ina-update mo sa mga vlog mo. Hold ko 350 XRP Doge H bar SHIB XDC for long term. Sana swertehin tayo. Sana nga, idol, no? Alam nyo, nag-iisip na, tumitingin-tingin na ako ng mga lupa.
Sobrang manifesting ko. Pag nagmumotor ako, uy, may lupa palang binibenta dito. Gaano kaya to? Number 1 risk pag na-scam ang mata mo, be sure wala kang muta kasi maging mutain yung kaklone mo. Si Jonard Dadan, SEC boss, naka 90% drop, good to buy. Oo nga eh. Hindi, wala kasi sa BitGit niyan eh. Nainis nga ako dyan eh. Gusto ko rin bumili niyan eh, kaya lang wala siya sa BitGit. At try ko sa KuCoin, may KuCoin ako eh. So hindi ako sure kung meron doon eh. Pero gusto ko rin magbodega ng SEC eh. Na sinasabi ni Boss Robo yan eh. Lods, kasama pa din ba Floki sa Shiba? Wala na akong Floki, idol eh. Nilipat ko na. No? Shiba Inu, mayroon pa akong Shiba Inu. 100 million Shiba Inu. So na nga ang bawasan eh. Ilipat sa XRP pero sabi ko, wag. Pigilan mo ang sarili mo. O, ayan, no? Character ang NFT sa Illumia. So, bibili tayo ng NFT para makapaglaro. Noong nasa Ethereum network pa yan, mahal yung mga characters. Now, nasa Ronin network na, hoping mas mura. Okay pala, no? So, bibilin mo pala yung character mo, pipili ka dyan, no? Kung ano ka, may mga class yan eh. Mga Lodi eh. Ba't parang matamlay ka, Lods? Kasi may natutulog kahapon. Natutulog sa tabi ko. Ayan, ang lakas pa nga ng boses ko. Sinisipa-sipa na nga ako habang nag-upload daw kahapon kasi ang ingay ko daw eh. Kahit mahina na yung boses ko. Tulog sila eh. Kapag na-approve ang XRP ETF, napaka-bullish dito sa XRP. Si Grayscale ang nangunguna dito. Mag-i-invest ako dyan kasi meron akong Bitcoin ETF as part of my diversification and long-term investment, sabi ni James Key. Sir Jeblo, always watching po pa-favor naman sa iyo, Idol Jeb, sa mga gusto po ng update sa Axie Sensei po, YT channel. Maraming salamat. Axie Sensei, ito ba yung sa iyo? Hindi, wala. Sa mga ano daw, gusto ng Axie update, mga Lodi, punta daw kayo kay Axie Sensei. Saan na ba yan? Ito. Ito, subscribe kayo dito. Nakasubscribe na ako dito eh. No. Alam ko, binanggit ko na to dati si Idol eh. 3 months ago, 3 days ago. So, mahilig pala mag-live si Idol. So, sa lahat ng gustong manood ng mga bakbakan ng Axie dyan, subscribe kayo dyan. Medyo nakakaumay mga news sa X, puro good news pero walang epekto sa market, sabi ni Lumuel Sigalat. Ayan, hindi natin sure bakit eh. Pusuhan ko muna bago ko basahin ha. Medyo parang konti yata yung comment na wala yata or nabawasan yung mga bashers. Sinusubok agad yung termino ni Trump. Mga aksidente kaagad, mga nangyayari, magkasunod na agad na aksidente, pero aksidente nga lang kaya. Yun, pwede yun. Alam niyo, meron nga dito si Matt. Asan na ba si Matt? Meron na naman bago ngayon eh. Meron na naman bagong aksidente, mga Lodi. 14 hours. Woke people. Ayoko kasing mag-news ng mga disgrasya, baka maano ko eh, mga Lodi. Meron pa siyang news na nakaraan ha. Ito, 5 hours ago, mga Lodi, Tapos nakalagay dito, happening now. Emergency crews are on the scene on Contra Costa Country, California. Following a massive fire that broke out at the Martinez refinery plant. Officials have declared the situation a level 2 hazardous materials emergency. So isipin nyo, here we go again, kakaano lang niyan, kakaano lang nung sa mga plane crash. Ngayon, meron na namang pabrika naman, di ba? So, ang daming inaano ni Trump, ang daming busy ngayon si Papa Trump. Maganda talaga kung hindi iisa lang yung crypto reserve na gamit. Kasi nga, di ba sa crypto meron magpapump habang yung iba nagda-drop. Kaya mas okay na more than one yung coin na crypto reserve. Nabisto kasi ni Kuya Jeblo ng gawa daw ng patapon na account. Nakalink naman daw sa tunay. Wow, mali. Nabisto kasi ni Kuya Jeblo. Oo nga eh. Ano ba yun? Yung nakita ko na idol natin. Okay lang yun.
Pero pinapanood ko pa rin yun siya. Comment na yun. Idol Cell at Work spin-off. Parin sa Muse ng Philippines Everyday Update habang 8 p.m. May nakita nga ako sa YouTube niyan parang kompleto. Pero season 1 lang. Hanggang may season 2 na ba, na ba yun? Sa Origins pala, Idol, bakit pala hindi binago yung effect ng Rooney Benoki? Hindi ko rin alam Idol Nagbago ba yun? Kasi wala akong pakialam din. Nilalaro ko lang si Benoki. Oo nga Hindi, masakit. Uso ngayon daw to mga Lodi. Tsaka pagsalita ka ng salita. Hindi na iwasang umubo Pre, matagal ko na narinig yung ubo mo. Hindi. Nag-yosi ako pero hindi madalas. Pag nandito ako sa bahay, hindi ako nag-yosi. Nag-yosi lang ako pag lumalabas ako sa pag nagiinom. Kasi pag umiinom ako, hindi ko mapigilan hindi mag-yosi. Pero bira yun kasi minsan sa loob ng isang linggo, minsan may chance na hindi ako makainom. So, ibig sabihin, isang linggo, hindi ako nag-yosi. Ganun. Pag umiinom lang doon, nag-yosi ako. Ano daw? Isa ko pang si Canary yun. Si Canary tsaka si Clovis. Saka para ma-enjoy mo yung kita. Grabe naman kayo, ubo lang to. Ano to? Ubo lang yan. Wala yan. Minsan nga, wala naman to Tuwing nagsasalita lang ako. At biglang napaisip ang lahat kung may connection ba yung pagkuha ng national ID with complete personal data plus entire fingerprints iris scan from facing photo na to mention na sponsored ng Bangko Sentral. At yung SIM card registration at CBDC. Then itong WorldCoin. Ano bang, sa tingin nyo, kung sakaling makuha nila yung mga information natin, ano sa tingin nyo yung gagawin nila dyan? Gagawa talaga sila ng clone. Ano sa tingin nyo, mga Lodi? Kasi parang mga private information na to no? Baka gagawa sila ng flying voters. Mga flying voters yung gagawin dyan. Mag-e-election na kasi. Di ba? Stake or lagay sa Pag-ibig MP. Bala, ako wala akong tiwala sa mga gobyerno, departamento ng gobyerno natin. Bala kayo dyan. Mga Lons, no? Diskarte nyo na yan. Saan ka banda sa Kamarin? Secret. Ba't hanapin mo ako? Ba't mo ako hinahanap, Idol? Kita tayo, meet tayo. Shout out kay Jeblo XRP and Dodge to the Moon pambili ng Ford Raptor. Oh, grabe yun, no? Kung magkakatotoo yung sinabi dito ni Chiquito. 57,750 isang Raptor na yan, isang XRP. Diba? Mauwi yan na naman sa atin yung mga galit sa atin. 57, kalokohan yan. Gagawin na naman sila. Si Mr. Engineer. Idol, di lang ako believe sa'yo. Pag tinatawanan mo yung mga nagko-comment na di tataas yung XRP. Anong pakialam ko hindi ka believe sa akin? Pinapabilib ba kita? Pwede naman di mo na lang sagutin. Binabasa ko nga. Gusto nyo ba hindi na magbasa ng comment? Para sa akin, yun, respeto na lang sana, Idol. But kapag ito yung mga entitled sutoy makatawa ka pa kaya pag sakaling bumagsak ng 10 pesos yung XRP. Ano natin to? Screenshot natin. Yan. Screenshot natin yung mga ganyan. Yan yung mga masarap balikan mga lods no? So marami na tayong screenshot dyan, mga lodi. Ano yun? Ayan, no? Niipon ko yung mga screenshot dyan diba? So may kita nyo yan. Ang dami na yan. Ito mga movie to movie. Mga malupit na movie. Yan.
Ayan, oh. Oh, meron pa dyan, oh. Oh, dalawa, oh. So, babasahin natin yan. Ikaw, makakatawa ka pa ba kapag pumalo yung XRP? Wala ka siguro XRP, no? No? Ay, wawa naman si Idol. Tsaka hindi kita pinapabilib. Wala akong pakialam sa'yo. Gagawin ko gusto ko. Channel ko to eh. Gawa ka sarili mo. Ayan. Ganun lang yun. Yung unang aksidente ng eroplano at helicopter, may napanood akong na sinasabi doon na bumangga daw ito sa isang intergalactic spacecraft. Kaya ang akala ng marami pareha silang hindi nagkaiwasan. Bumangga na pala sila sa alien intergalactic spacecraft na hindi nakikita ng mata. Sinabi pa sa video na malapit na silang bumalik sa Earth sa taong... Grabe! Bear market pa yan 2027. Naku, wala pa tayong pera niyan. Pagka ganyan, nag-assess na natin yung kinita natin. 2027. Alam nyo mga Lodi, ako naniniwala naman ako sa mga alien. Kasi hindi ako naniniwala na tao lang yung nabubuhay sa napakalaking galaxy. No? So talagang alam ko na meron pang mga ibang namumuhay. No? Hindi lang tayo. Kaya alam ko na merong alien. Ang sana lang, pagdasal natin, hindi sila mga masama. Sa tulad ng mga napapanood natin sa movie. Di ba? Huwag ganun. Kumbaga, pwede natin silang sigurong pwede naman eh. Napanood nyo ba yung ang palabas yun? Balorian ba yun? Maganda tuloy na. Hindi. Ulit. Valerian ba yun? Ayan, Valerian. So, ayan, maganda to. Mga idol, no? So, ano to? City of Thousand Planet. Kung napanood nyo to, makikita nyo na maraming mga alien dyan, oh. Ayan, oh, maraming mga alien. Pero hindi lahat masama. No, yung iba talagang nakikipagtulungan. Kasi future na to eh. Advanced na to yung movie na to eh. Mga Lodi. So, maganda yan. Si Captain Valerian. Ito ata si Valerian eh, si Captain Valerian. Si Harry. Si Harry ito sa di ba? The Amazing Spider-Man. Yung naging Green Goblin. Oh, ayan. Grabe yun, no? 2027. Lapit na nun. Wala pang 10 years old si Clovis nun. May alien na dito. Pero Lodi altcoins nagrarally around April to May. So ayan, sana nga mga Lodi, no? Kaya meron kayong mga iba't ibang altcoins diyan. Si Ruben, SLP, wala akong SLP pero meron akong Ron. Onti lang. Jerry Benaventura, shoutout sa iyo, idol. Malabong isang crypto lang ang gawing reserve. Sa palagay nyo, sa palagay nyo ba nila sinusunod ang kasabihang don't put your egg in one basket? Ayan, sabi ni Mr. Hindi pala, Adrian, no? XLM, goods yan mga Lodi, no? Goods din yan. Pero, I'm not a financial advisor papaalala ko lang mga Lodi, no? Si XRP na ang next BTC. Malabo pa yan sa color black, sir. Meron din si Jujo, Dahil yung ibang bansa, Bitcoin pa rin yung alam nila. So, ayan. Para sa akin, hindi naman kakompetensya ni XRP si Bitcoin kasi hindi naman pareha sila ng utility. Iba yung utility ng XRP. Store of value lang naman si Bitcoin. Si XRP ginagamit talaga siya ng mga bangko, cross-border payment. So, hindi sila magkaiba. Hindi sila pareha, magkaiba sila. Ayun, magkaiba sila ng mission, no? So para sa akin hindi sila magkatunggali, mga Lodi, no? Idol, na transfer na mga XRP ko from BitGet, Bybit at OKX. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5 lang nilagay ko sa tag. Yun kasi napanood ko sa Trezor Suit tutorial. Ikaw bahala diyan, Idol, ako kasi hindi ako nanghuhula sa ganun, baka mawala Pag nawala, sinisisi natin. So ako dun lang ako sa mas safe, no? Dun lang ako sa may safe. Sa mga hindi nang hihingi ng tag, dun ako. Idol, about sa DeepSeek AI, sa tingin mo ba maapektuhan ba o magkakaroon ba ng bagsak presyo sa market?
ito nga no, yung sa Nvidia no, yung mga video card. May nilabas pa naman silang bago kamakailan lang no. Meron silang nilabas na bago. So hindi pa naman nagbabago yung price, idol. Ganun pa rin kahit tignan nyo. Kakatingin lang na ni Utol kagabi. So hindi pa naman na nagbabago, no? Parehas pa rin. So mukhang hindi pa naman. Bumili ako dati ng USDT, benta ko na lang o ibodega ko na lang. Ba't ka So nga naman. USDT idol ano yan stable coin. So hindi siya masyadong volatile, hindi siya gumagalaw. So kahit di mo siya ibenta o ibenta mo, yung galaw niya parang walang epekto, parang ganun. Nakapeg siya sa dollar. So kung magkano yung dollar, ganun lang siya. Nakikita mo bang mabilis magbago yung presyo ng dollar or tumaas, bumaba, no? Meron ngang pagtaas pagbaba pero hindi ganun kalaki tulad ng mga ibang coins, no? Yung Pepe kailan kaya magpapump yun, boss? Bumabaho na. Sayang dapat kinuha ko na nung nasa all time, silagay ko na lang ulit ngayon, no? Sabi ni Ronan Nile, no? So ganun talaga mga lods, hindi naman natin masitsempohan yung top tsaka bottom. So nasa inyong desisyon na yun kung paano nyo gagawin. Nauna pala ako sa crypto, 2018 ako nag-start pero di ko kasi masyado kinarir. Sayang, dapat pala sineryoso ko na noon pa. O dapat ganun ginawa mo nga, idol. But ngayon, hindi ka na ba nagki-crypto ngayon? Wala ka na ba mga hawak na coins? Idol, safe ba Coins PH mag long term ng XRP? Siguro safe naman niya kasi regulated sa Pinas yan eh. Di ba? May pagsusumbungan kayo kung sakaling mahak kayo kung ano man mangyari, no? So, ako kasi meron akong coin space pero di ko nilalagyan. For emergency lang yun. Imagine lahat ng addict nagki-crypto, naka-hold ng XRP, tas tumino sila nung nagka-profit. Tanungin mo muna sa nila kukunin yung bubudega nila, sa nila kukunin. Boss Jeb, TP na pababa na dahil sa tariff ni Trump at kalaban ni Trump China kaya magbebentahan na ng mga Chinese. Ano ba to? Nangyayari na ba talaga to o inuhulaan mo lang yan? Idol, no? Boss Jeb, sana mag 4 digits si XRP tapos dood sa bear months. Hahanapin kita, boss, pag nangyari yan. Lagi nyo akong gustong hanapin, Okay lang, di mo na ako nagtatago eh. Ayan. Isang higanteng green candle lang. Green candlestick lang, magtitipi na ako, sabi ni Jayben. Abangan mo yun, Lods. Pag mag 80k ang BTC, mag-buy na ako all the way na yan hanggang si Trump mag-expire sa pagka-presidente. Diyan na ako mag-TP, sabi ni Idol. Paano kung susunod sa kanya, inadapt din yung crypto? Kasi ngayong panahon ni Trump, napatunayan na maganda yung blockchain. Anong gagawin nyo? Di ba? Kung magtutuloy-tuloy na siya sa government. Chris Larson owns Omni also. Insight boss. Wala kasi akong Omni kaya hindi ko yan sinisearch, Idol. Pero kung goods na goods sa'yo yung Omni, Larsen yun, Idol eh. Baka iba yan Si Chris Larsen na tayo, hindi Larson eh. Mali ba ako? Alam ko Chris Larsen eh. Natin Larsen. Ayan si Chris Larsen. Baka iba yung sa'yo. Mga nagpapanggap lang yan. Baka nagpapanggap yan, Idol Mag-ingat ka dyan. Nahugot ko ang kalahati ng XRP ko. Ayun yun lang. Mga Lodi, pag nag-scatter kayo, wala yan. Patalo talaga yan, mga Lods, no? Idol, pa-shoutout naman. May XRP din ako, Idol. Si Earn Channel. Ayan, shoutout sa'yo. Si Ronwell, ayan. Always si Ronwell. Ako Lods, umasa lang ako sa mga airdrop niya, especially sa mga testnet at mga nodes. So, ayan, shoutout. Daniel Derama, Boss Jeb, gawa ka ng tutorial para sa staking sa RLUSD para sa guide. May guide kami bago burst. At pinapahirapan nyo ako magbasa para bago man lang bumagsak ang USDT
Baka kasi bigla nang bumagsak sa market ang USDT, at least wala pa, di pa ako ano kasi mga lodi, nag-i-stake eh. Mag-i-stake ako kapag ganito kunyari, gusto ko na mag-take profit, nag-bull market nakamit na natin yung mga gusto natin. 'Di ba? Magti-take profit na ako nun. Kukunin ko yung i-take profit ko, and then yung ititira ko, ayun yung i-stake ko habang bear market, no? Naiintindihan niyo po, no? So hangga't di pa ako nagti-take profit, hindi pa ako magi-stake kasi yung iiwan ko, ayun lang i-stake ko mga lods eh. So, hindi natin alam kung magkano 'yun, no? Pwedeng 1,000 lang 'yun, no? Pwedeng 1,000,000, no? Hindi natin alam. XRP is the next Luncy. Uy, na may UTC stable. Yun nga lang, wag sana sumunod si founder ni XRP kay Duke Won. Oh, ayan. Sige. Ayan, sige. Si Angelo Cruz. Saan mo balak, idol, mag-stake if ever? Sa Trezor po. Nakita ko kasi meron nun, pero hindi ko pa ini-explore kasi hindi ko pa naman siya gagawin. So, nung nakita ko, kasi ang napanood ko nun, pwede mag-stake sa Trezor, sa Ledger, sa Tangem. No? Sa loob mismo nung app, nung Ledger Suite. Ayan, ay Trezor Suite pala. Lagi ko nahilito. So, sa loob nitong Trezor Suite, no, pwede ka. Kaya lang wala kasi yung yung Trezor ko na nakatago eh. So, once na magdiyan ako mag-stake, aaralin ko na siya, no? Kasi napanood ko yun mga lodi, 3 yung nakita kong tinuro niya. So, medyo matagal pa naman, sabi ko sa kanan lang, baka yun. Boss Jeb, pa-shoutout po, new subscriber, mga magiting mong taga-subaybay, si Jeffrey, si Angelo, si Joseph, XRP to the moon. So, shoutout sa inyo si Jeffrey, si Angelo, si Joseph. Kahit bumaba pa yan, bumaba pa yan, bibili pa din kami. Boss Jeb, sa Trezor ba gamit mo fast praise, tingin mo maganda enable or kahit seed praise na lang? Basta sa akin, seed praise kasi yung gamit ko, pero naka-on lahat ng tawag ito, security na naka-on. Justin Idol, as of January 29, every Japan banks will adopt XRP next week, February 2025, confirmed by SBI CEO ito yung news natin kanina, no? Yes ang news na to. Yes po. Si Richard Tadinas tsaka si Chico Bouquet and Funeral Flowers. Ayan. Si Idol, shoutout sa'yo. So ayun. Ayun yung ating news ngayon, mga lodi, no? So sana kahit na linggo, dapat pag linggo, lang ako chill lang kaya lang, sige. No, update pa rin tayo, syempre, no? At ayan, bukas, ganun ulit, Lunes na ulit, mga lodi, mag-update ulit tayo, basa ulit tayo ng mga magko-comment ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana enjoy nyo yung ating video. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video, mga lods. So, importante yun. So, kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and Jab. hello. Jablo. Just subscribe to Jablo and bye. Lobby's TV. Clubis TV. Oh!